Hello! Araw ng linggo, Narciso FM Live. Linggo ngayon, magandang gabi, magandang hapon, magandang araw, magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Malamig ng panahon, maraming bagyo na pumapasok, lalo na sa Pilipinas, na tinatawag na makasalanang bansa. Kaya laging mag-ingat ang lahat dahil hindi natin alam na ang ulan ay biglang bumuhos. Kumusta sa lahat? Sana ay kayo'y nabiyayaan, nabigay ng Diyos sa inyo dahil sa naging bahagi kayo sa pagsiwalat sa katotohanan. Ang live na ito ay ipamahagi ko lang sa inyo tungkol din sa mayroong Australiano na nagtanong sa akin tungkol sa ano, ah, paano ko daw ipaliwanag ng relihiyon ay pira-pira nga lang pinag-usapan. Kaya magandang tanong yun. Noong Bernis, nilapitan ako ng isang Australiano na nagbabasa sa wall ko. Kaya pasalamat ako sa kanya na naitanong niya. Dahil ipaniwala ko sa kanya, isa-isa. Kaya sa huli, sabi nga niya na ano nga, tama nga raw ang isiniwalat ko. Dahil yun din daw ang paniniwala niya. So, ang sabi ko sa kanya, na kung napansin mo, mula nung kabataan pa natin, o dito sa inyo, sa Australia noon, may nakikita ka bang napapansin ba? Napansin mo ba na nung nag-aaral kayo, meron bang part ang simbahan doon sa school ninyo? Sabi nga niya, noon, wala pa daw yun. Pero habang lumalakad ang panahon, naging part ng school at ano nga, yung sinasabi ko na religion. Pero hindi nga daw sa kanila pilitan. Kung baga, optional. Nasa bata o sa magulang kung i-enroll niya yung subject ng kapag Bible study, kung baga. Kaya sabi ko sa kanya na sa Pilipinas iba dahil mula elementary meron ng part ang religion sa klase. So kalahating oras. Ang alam ko 40 minutes yata 'yon. Halos isang oras. Merong araw na papasok ang katikista, yung tinatawag na religion, para magtuturo ng salita ng Diyos sa pinamulat nila sa mga bata. So sa mga bata pa lang, mga bata pa, palit pa ang bata, hinuhubog na nila. Dahil parang mamulat ang bata na ito ang tamang paniniwala. Pero hindi naisip ng bata ng religion pala ay isang strategy ng katikista o mga pari para ang bata ay matanim sa isip nila
na tama nga ang relihiyon ay kaligtasan o ang Bible nga ay galing sa Diyos. Pero habang lumalaki ang bata, yun na yung namulatan niya kaya ipilit nilang ipaglaban na ang tama nga ay ang Bible o turo ng mga pari nila. Kasi bawat reliyon merong part ang Bible study sa Bible sa school nila. Bawat relihiyon, bawat eskwelahan, lalo na sa mga eskwelahan na pinag-aari ng mga pari at pastor. So, laging nandyan ang religion. Marami silang purpose niyan o pakay. Bakit ginawa nila yon? So, ang sabi ko sa kanya na itong mga reliyon na ito, sabi ko, kung isipin lang natin mabuti, makikita natin na pira-pira ang labanan. Yung ang ginawa nila na maglikom o maghakot ng membro para dumami sila. Ngayon, bukod doon sa koleksyon sa pira sa bawat membro, na palaki ng palaki, ituturo pa rin nila sa mga membro na magkawang gawa, magbigay ng manghikayat para dumami sila. Ngayon, pag dumami na, kung panahon ng eleksyon, itong mga founder ng reliyon, pinag-aralan nila kung sino ang malakas sa line-up ng pinakataas na tungkulan sa yung sa gobyerno, tulad ng presidente. Kung sino ang palagay nila, sino ang matunog na kandidato, doon sila kumakampi para ang boto ng mga membro ibibinta nila doon sa kandidato na yon. So, pag naibinta na nila, may kasunduan na, ihikayat ng membro ng iboboto natin itong presidente na ito. Pero hindi alam ng membro na yun pala, ibininta na ng boto nila ng mga founder. So, mula sa founder, hikayatin ng mga pastor o ministro na ganito nga. Pero hindi natin alam kung ang ministro, alam ba nila kung may part na sila sa binayad ng kandidato. Kaya marinig natin sa na bininta o binili ang boto ng mga kandidato. Binili ang mga boto ng membro ng isang reliyon. So malalaking pira ang involved yan. Hindi lang 1,000 yan. Milyon ang halaga niyan para bilihin ang boto ng membro ng isang reliyon. Ang maraming purpose yan, ang pakay nila. So, ang pakay nila doon din, na pag nanalo ang presidente na kinakampihan nila, o doon nila bininta ang boto, mapalapit sila doon. At yun nga, sabi ko, na ang isa sa pakay din nila, na maging part sila sa corruption. Maraming bagay kasi ang saan nagmula ang corruption. At itong mga batas na ginagawa nila na batas sa lupa at batas sa reliyon nila o sa paniniwala ay inilakip nila doon sa batas sa lupa. Kaya nagtanong sa akin, anong batas na sinasabi mo, Nars? Sabi ko, tulad ng gawain natin sa bawat araw na naging batas, bali. Kasi kailangan sundin na tao.
Tulad nung ano, ang sabi ko, tulad ng binyag, ah, wala namang kinalaman ang binyag sa pag-aaral ng isang bata. Kasi sa Pilipinas, hindi na ma-enroll ang isang bata doon sa eskwelahan, ma-public man siya o saang eskwelahan, kung wala kang ah, birth certificate at binyag sa certificate sa simbahan. Kaya kailangan mong kukunin yun para maibigay mo sa eskwelahan para ma-enroll ka. So, ang ibang purpose nila, para malaman din kung ano ang reliyon ng isang bata. Ngayon, kung malaman nila, halimbawa, ang eskwelahan na yon, ah, pinag-aari ng isang reliyon, pwede nilang hindi rin i-enroll kasi hindi nila katulad. Kasi may mga eskwelahan na pinag-aari ng mga iba-ibang ah, founder ng eskwelahan o mga pastor o mga pare. So ngayon, ito ding ano, ang ginawa nila, sabi ko, na pagdating din sa trabaho, na hindi, bakit, anong kinalaman nung pag-a-apply mo sa trabaho, doon sa, bakit isinama nila sa biodata, yung anong relihiyon mo. Wala namang kinalaman, wala namang connection yan sa kakayahan ng isang tao sa trabaho. Hindi naman siya nag-a-apply ng pastor o anuman doon sa in-apply niya. Natapos siya ng kurso niya, um, at alam niya kung bakit siya nag-apply. Dahil na mayroon siyang natapos at alam niya may kakayahan siya sa position na in-applyan niya. Pero isinama yan sa biodata ang kung anong reliyon mo. Ang purpose din dito na malaman din ng ahensya kung anong klaseng reliyon siya. Kasi kung makita nila na hindi rin nila katulad, pwede nilang hindi rin nila tanggapin. At ang tatanggapin nila, yung katulad nila. Para ang purpose doon na pag kumita ang isang empleyado na katulad nila, uh, merong ang 10% na ipapataw doon sa membro, mapunta pa rin sa kanila. Ngayon, kung tatanggapin nila yung isang bagong empleyado na hindi nila katulad, obvious naman na pag may sweldo yon, doon niya ibibigay sa kung anong reliyon ng empleyado niya. So, hanggat maaari, tatanggapin niya o pipiliin niya ang empleyado na kumikita din siya doon sa pinapataw nilang pinamulat na 10% sa kita. Sabi ko sa kausap ko na matalamak ito sa Pilipinas. Mga pinag-aari ng mga founder ng reliyon na may mga negosyo sila na ano, ang mga karamihan sa membro nila, mga katulad din nila o ng reliyon. Kaya nung sinabi ko yon, yun nga, sabi nga niya, tama ka nurse, na naisip mo pa ba yun? Sabi ko, siyempre naman, kaya nga yung sabi ko na ang relihiyon nga, pira-pira ang pinag-usapan. At ang mga founder na ito, hindi ito naniniwala ng, hindi naniniwala ito ng Diyos. Ang ginagamit lang nila, ang salita at pangalan ng Diyos, para lang kumita ng pera. So maraming pakulo, maraming paraan, maraming strategy, kumbaga ba, ang mga reliyon
kung paano paikutin ang tao. Kaya ang tao talaga 'pag hindi mag-isip ng tama, talagang, maloloko ka. Kaya nga yung ano nga, sabi ko nga sa Pilipinas, 'pag, halimbawa magkasama kayo ng magsama kayo ng yung sa palagay na ano natin yung mauso na live-in, nagkaanak, ang bata 'pag binyagan sa simbahan, eh, pinamulat nila ang binyag kaya hindi nga mapasok sa school 'pag walang binyag, malaki na yung bata, hindi binyagan ang bata 'pag hindi nagpakasal ang mag-asawa ay yung ano, yung nanay at tatay ng bata. Kasi sabi ko nga, ang purpose din doon, hindi nila kakasal, hindi nila binyagan para mapilitan magpakasal yung nagulang nila at makolekta din yung pera na nawawala na hindi na nila nakuha kasi hindi nagpakasal. So yun yung ano, mga estratehiya yan ng mga pare at pastor. Kaya nga sabi nga ng ano, 'di ba, no, nagkomento sa akin noon, di, di ako kung nabasa ninyo yon na kahit daw ituturo ko ang mga ganitong pagtuturo, hindi pa rin daw maiwasan ng tao ang sinasabi niyang yung sakramento na uh, nasa simbahan. Yun yung mga sakramento siguro yung sinasabi nila. Itong mga pinapasunod sa mga membro na gawain natin sa bawat galaw natin dito sa kung paano tayo nabubuhay. Kung mapilitan ba tayo na ano na gawin dahil hindi natin magawa ang isang bagay pag hindi natin yung gagawin. Tulad nung ano, uh, um, kumpel. Oh. Pag nagpakasal kayo, siyempre, lumaki kayo, hindi kayo nagpa-kumpel. Na yung ano nilang kumpel. Ngayon, habang lumaki kayo, pwede na talaga kayo magpa-kumpel. Ayos sa turo nila. Pero dahil nga ang kumpel binaliwalaan ng tao, Katoliko ito, hinahayaan. So ngayon, nawala ang pera ng simbahan. So panahon na magpakasal kayo, hindi kayo pwedeng kasalin pag wala yung kumpel. So kailangan din ninyong gawin, kunin para din makasal kayo. So ang pera pa din, makukuha pa rin ninyo. Makukuha pa rin nila ang pera. Kasi kailangan yung gawin. O, tulad ng sinasabi nila ngayon, na bagong ano nila, na pag hindi ka nagsimba, hindi misahan ng patay ninyo o pamilya ninyong namatay, hindi ipapasimbasahan sa simbahan. So kailangan nakalagbok kayo. May uso ngayon nasa mga simbahan, nakalagbok na para makita doon kung nagsimba ba kayo. Ito yung pilitan na turo. Hindi mo nga siya ginawa, pero pagdating doon sa ano, huli, kailangan mo pa rin bayaran kasi hindi mo nagawa. So, ganun yun. Sige, mas mahal ang bayad sa'yo sa misa dahil hindi ka nagsisimba. O, ganun. So, ibig sabihin, nakukover yung hindi ka nagsimba ng habang panahon. Doon sa pinapataw nila na mas malaki ang bayad mo kasi hindi ka nagsimba para pamisahan ng pare yung pamilya ninyong namatay na. So, ito yung hindi maiwasan ng tao. Kaya yun yung sinasabi nung ano na sakramento siguro. Yung sinasabi niya ano sakramento na yun. Na kalukuhang toro. Kaya, ayun nga. Nasabi ko nga na pira-pira lang talaga ang pakay ng mga taong ito. So, iba naman sa atin, yung magandang mensahe, yung kanina, yung tungkol doon sa ano, yung ano ba yun? Yung nagluluto ako.
So, um, habang nagluluto ko sa kusina na may naisip akong kukunin. So, umalis ako. Pagbalik ko, nawala na ang ano, niluto ko. Tapos sinira yung yung lutuan ko, winarak. Tapos yung kalat yung mga panggatong. So, nalungkot ako sa habang inaayos ko yun. Kasi may apoy pa eh. So, inayos ko. Pero wala na yung naluto. Pero may naisip akong kukunin. So, umalis din ako uli. Tapos pagbalik ko, nakita ko yung yung may mga nagtakbuhan na parang daga. Ang dami nila. So, habang tinundan ko ng tingin, mayroon ako nakitang malaki na isang layon. Tapos pagdating doon sa butas, nakita ko yung layon sumilip, na payat na payat na. Kaya yun yung ano nga sabi nga ng Diyos na yun daw yung mga tao na sumisira sa mensahe ng Diyos na ipinarating ko sa mga tao. Kung napansin ninyo mga nakarang linggo, di ba yung mayroon pa tayong video niyan, inano ni Keye, na yung binura yung mga yung mga mensahe ng Diyos na sinulat ko na nagkatotoo. Marami yon, marami. Kasi ang mga nasulat kong nagkatotoo, 100 siguro yan, mga 100 siguro. Yung mula nung nag-umpisa ako nito na 2013, umpisa doon sa Bagong Yolanda. Hindi lang siguro 100 yan, 100. So, ang daming binura. So, ito yung mensahe ng Diyos doon. Ito ngayon. Sila yon, yung mga yung takbuhan na parang daga, ito yung mga pastor at pare. Yung lion, yun yung king. Ibig sabihin, king. Ibig sabihin, sila yung mga mataas at mga founder ng reliyon o namumuno sa reliyon. So, yun yung king na galit na galit. So, ibig sabihin ng Diyos ng payat na payat, ibig sabihin, kumukunti na ang kinikita nila sa simbahan. Kaya nagutom na sila, kumbaga. Kaya galit na galit sila sa akin. Kaya yun nasabi nga ng Diyos, subukan ninyong patayin ang taong pinagutusan ko. So yung ang ganda na mensahe na yan, na hinahintulad sila sa isang daga na duwag. Takot sila sa katotohanan. Dahil nga, sila nga ang tuturo ng kasinungalingan. Takot sila ay hindi nila kayang patunayan at nagugutom sila. Mawala na silang kita dahil ito sa ginagawa ko. Kaya ang magawa lang talaga nila, gagawa sila ng paraan kung paano ako mabura. Yun yung sinasabi ng Diyos. Subukan ninyo. Pero tingnan ko lang kung anong hanggang saan ako. So yun yung mensahe ng Diyos noon. Napakaganda noon. Tsaka yung maganda rin. Masaya ako noon. Yung sa mga taong nagbabasa, wala man sa friends list ko, na taong naging bahagi sa mga taong tunay na niwala. Yun nga, ano man yung mga kahilingan ninyo, ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Tulad ng mga ginamot ko, gumagaling kayo sa paniniwala ninyo, isang uri ng yan, biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. At maraming bagay, kung ano ang mga biyaya na dumating sa buhay ninyo. Marami yan. Kung ano yung mga nasa inyo kayo nakakaalam, kung ano man yung dumating sa buhay ninyo, na alam ninyong nakakabuti, maging masaya kayo, panatag ang loob ninyo, ano man yung mga kahilingan ninyo na
kamit ninyo, yung gano'n. So isang klaseng biyaya 'yan. Hindi man siya pera, ah, pero, yung tipong napapaganda ang buhay ninyo, wala kayong inaalala, kung ano man sa pang-araw-araw, isang part ng biyaya 'yan. So 'yun yung sinasabi ng Diyos. Maganda rin 'yan, na mensahe na 'yun. Kaya keep going tayo, sharing. Yung isang nag-testimony nga, pangalan niya ewan ko kung nandito siya. Ah, um, saan ba 'yun? Hindi ko alam kung nandito. Ano 'yan, lumapit sa akin at ang kaibigan niya ano, Miss 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 Ningning Almansa. Yung si ano, Miss Ningning. Ito si ano, si Ining Aliho. Magandang umaga, Ining Aliho. Ito si Ining Aliho. Hindi ko to siya nag-message ito. Hindi ko siya to in-accept. Hindi ko alam kung matagal na yata itong parang lagi ko nakita ang pangalan niya. Pero, ganun kasi ako eh. Tumitingin ako sa wall talaga ng isang tao. Pagtingin ko, wala pa kayong share. Hindi ko yan pinapansin. Lahat yan, hindi ko siya pinapansin. Kasi mas marami ang nagmi-message sa akin eh. Maraming mga mahalaga. So, ang binibigyan ko ng pansin, itong mga nagpapagamot na naging bahagi na, kumbaga. Itong mga nag-share na hindi katulad nan. Hindi ko kayo friends, lalapit kayo. Halimbawa, hindi ko kayo friends. Nagsabi doon, Sir, good evening, good morning ba? Magpagamot sana ako sa iyo, sir. Naniwala ako. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa wall, sa pangalan ninyo para makita ko yung timeline ninyo. Ngayon, hindi ko kayo friends. So, ang gagawin ko, nakikita ko nag-request kayo. So, ang gagawin ko, i-accept ko kayo. So, pag-accept ko, titingnan ko yung timeline ninyo. Pag nakita ko, accept na, wala. Wala siya. Pag tingin kong wala, ang gagawin ko pa, para masiguro, either, tawag nun, either mag-sign out ako, para basta, ganun. Tapos mag-login ako uli. Tapos babalik ko sa pangalan mo. Ngayon, titingnan ko ulit yung wall mo. So, wala talaga. Pag wala. So, ang gagawin ko, i-unfriend ko uli. I-unfriend ko uli yung isang lumapit. So, yun. Bakit ko siya titingnan? Kasi doon ko mga laman kung nagbasa ba talaga kayo o hindi at naniwala ba kayo o hindi. Ngayon, pag nagbasa kasi kayo at naniwala kayo, meron na dapat kayong share. Kasi mayroong makakita, nagkomento na. So ngayon, pero hindi ko pa press, nakita ko nagkomento na. Ngayon, like na. So ngayon, pagpunta ko sa sharing, wala siyang share. So ibig sabihin, nag-like lang siya, nagkomento siya, pero hindi siya nag-share. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala. Kasi yun nga ang sinasabi ko palagi na ang Diyos ay pinaratingan niya, na sabi nga niya, huwag kang matakot na magparating sa mga tao. Ibig sabihin, i-share natin. O dahil hindi sinare ng isang lumapit, hindi ko na siya pansinin. Ngayon, pupunta ko nun sa iba. Kaya medyo matrabaho sa akin. Kaya mabagal ako, di ako gaano magagal sa computer. So, kaya maraming message na hindi ko mabuksan lahat yan. Kaya yung mga nagsabi lang, good morning sir, na wala naman din mahalaga kahit mga nasa friends list ko, hindi ko yan nare-replyan. Kasi mas mayroong mga halaga pa na pasensya na kayo.
hindi ko kayo ma-reply mag nag-good morning o nag-ano man, good afternoon, ano man 'yun. Kasi mayroon akong mga mahalagang mga inauna pa tulad ng mga gusto magpagamot. Ngayon, 'pag lumapit kayo ulit, mag-message 'yon sila na, magpagamot o ano man, nagme-message, alam ko na tiningnan ko na yung wall nila, ang sinasabi ko, mag-reply ako. Ang sinasabi ko, magbasa kayo sa, wall ko, manood kayo ng mga live video ko, mas mas maganda kung doon kayo manood sa YouTube kasi naka-ano doon, naka-compile doon, naayos lahat doon. Dito kasi sa Facebook, natatabunan yung mga ano, mga post ko kasi general ako eh. Kung ano man yung dapat na kung dadaan sa timeline ko na may matutunan ng tao at may ma-realize ang tao, i-share ko talaga yan. Kahit ano pa yon. Ngayon, natabunan yung mga mensahe ng Diyos. Lalo na yung malalim na, nandun na sa 2013 pa taas. So, pag doon kayo sa YouTube, mas madali sa inyo na nandun kasi naka-compile na nga doon yan lahat. So, mas madali sa inyo na manood ng live, madali manood sa inyo ng mga uh, video testimony ng mga tao, yung mga sulat na testimony ng mga tao, kasi naka-compile na lahat yon at saka yung mga audio ko, nandun lahat. So, madali ninyong maunawaan. Dali ninyong maano. Ngayon, pag nakita ko yung pangalan ninyo, lumipas ang mga araw o linggo, madalas kong makita. Kasi mag-a-appear naman dito yan. Kasi sa inyo, nag-a-appear yung mga nag-share, nag-a-appear yan, nag-like, nag-a-appear. So makikita ko yan. Ngayon, pag utos ng ramdamin ko, nakita ko na parang mas tawag nun, dark yung paningin ko sa ano ninyo, pangalan. Doon na naman ako nag-interest. Pupuntahan ko yung pangalan mo, tapos titingnan ko yung wall mo. Pag nakita ko na may mga share ka na, may komento ka na, ibig sabihin, may nabasa ka na at may napanood ka na. So doon na ako kusang tatawag sa inyo. So nagtatanong ako, kailan ka ba nag-umpisa magbasa, nanood, naniwala ka ba? Depende sa sagot din ninyo. Doon na ako nang gagamot. Ganito ang proseso ko. Dahil gusto ko nga na ang isang taong lumapit na gagamutin ko, gumaling. Kasi nalulungkot ako pag hindi gumaling. Alam ko naman na hindi siya gumaling kasi nga wala siyang paniniwala. So ngayon, pag hindi gumaling, naging nasa isip ng tao na hindi pala siya totoo. Kaya hindi ako gumaling. Pero hindi niya naisip na yung hindi niya pagaling, yun yung mensahe ng Diyos na isa sa ayaw sa tao ang paniniwalang may kapalit. So ano ito? Ito yung paniniwala na sinasabing naniwala ako, sir, na ginamit ka ng Diyos na kasangkapan. Kasi nga gustong magpagamot at gumaling. Hindi naman ito pagalingin ng Diyos eh. Kasi paniniwalang may kapalit yun eh. So ang gusto ng Diyos, yung unawain mo ang mensahe ng Diyos at intindihin. Kung napaniwalaan mo yung mensahe na pinarating ko, i-share mo kasi naniwala ka. Ngayon, pag i-share mo yon, ibig sabihin, meron kang babaguhin. Yung tatlong bagay na sinabi ng Diyos. Kasi pinaniwalaan mo yung mensahe na pinarating ko. Yun yung babaguhin ka. Ano yun? Yung sinasabi ng Diyos na tatlo lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi at lubos sa paniniwala. So ngayon, dahil yun ang gagawin mo, at hindi mo na gagawin yung sinabi ng Diyos na, ang sinabi nga ng Diyos na, nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao, samantalang ulit ko ang inutulit ng tao ang mga bagay na ayoko. Yun yung gawain natin, natutunan nating mali, na namulatan natin, tulad ng pagbigay ng mga pera sa mga pare at pastor, yung pagpamisa, na malaking kasinungalingan, marami, mga turo nila, kung ano-ano yun. Lahat ng may pera na turo,
kasinungalingan yan, hindi yan totoo. So ito yung, pag nagawa ninyo yon, kasi yun nasa isip na ninyo, sa kalooban na ninyo. So pag ginamot ko kayo, mas madali kayong gumaling. Kaya tingnan mo to si ano, balik na to tayo kay Ining. Ilang ano to si Ining, ilang linggo itong nagbasa. Marami dito, hindi lang naman si Ining. Yung Aliho, marami sila. Habang nagbabasa kayo, meron ng mabago sa inyo, hindi pa ninyo narinig ang boses ko na sa live, sa face to face na video call. Meron ng mabago sa inyo yan. Maraming ganito. Nagbabasa pa lang, may sakit na sila na napansin nilang na gumaan ang pagkaramdam nila, pagaling na sila ganun. Marami na ganito. Kasi nga, ang pinag-usapan nga doon, paniniwala. Una, narinig na rin ang boses ninyo, ang boses ko, narinig na ninyo ang boses ko sa live video. So, naniwala kayo. So, doon na yon papasok ang bibigay sa inyo ng biyaya ng Diyos. Ipagkaloob na ng Diyos ang kahilingan ninyo. Nagtiis kayo sa sakit, bibigay na ng Diyos sa inyo o ipagkaloob na ng Diyos sa inyo kasi nga nandoon na ang paniniwala ninyo. So, yun yung makikita natin na sinasabi ng Diyos na ikaw ang nanggagamot pero ako nagpapagaling. Dahil nga alam ng Diyos ng kalooban ng tao, nakikita na ng Diyos na tunay kayong naniwala, kaya ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan ninyo. So, ganito ang ginagawa ko. So, ngayon, pag meron pa kayong hindi pa kayo talaga lubos gumaling, yung iba naman hindi pa gumaling dahil nga sa paniniwala na may kapalit pa. So, ngayon, kahit may share na, may komento na, hindi pa rin kayo gumaling, kaya tinatawagan ko pa rin ito. Kasi nakita ko na may tinanong ko ano nangyari, may sakit pa daw, hindi pa naman gumaling. Kaya doon naman ako ng gamot at nangaral. So pag once nangaral na ako, doon na, ma-realize ninyo ang mga sinasabi ko. Kasi sasabihin ko talaga sa inyo, ngayon dito sa panahon na ito, na hindi kayo basta-basta gumaling, dito na ako humihingi ng mensahe ng Diyos. Kung anong meron kayo. Kung ano ang gawain ninyo. Kasi nga, pag maipakita ng Diyos sa akin, kung ano ang tunay ninyong katauhan, anong meron kayo na kayo lang nakakaalam, tapos, tatawagan ko na kayo, tatanungin ko kayo kung totoo ba itong nakita ko. Ngayon, kung totoo, doon nyo na ma-realize na totoo palang ginamit si Narciso Ulalo ng Diyos kasi nalaman niya kung ano ang gawain ko. So ngayon, dito na papasok ngayon ang tunay ninyong paniniwala. Bakit? Kasi nga nasa turo nga natin na Diyos lang ang nakakaalam. O dahil nalaman ko, dahil sinabi ng Diyos, maniwala ka na sa pinarating ko. So yun na diyan na mabubuo ang paniniwala ninyo. Ngayon, kung wala man ako makita sa panggamot, wala din akong tawag sa ginagamot ko. So, hindi ibig sabihin, hindi ako makakita. Ibig sabihin, either ang pinakita ng Diyos, apoy, usok, baga, ganon. Ibig sabihin ng Diyos doon, hindi na kayo bibigyan ng pagkakataon na maligtas. Dahil sa haba ng panahong ginawa ninyong kasamaan o anuman na labag sa kautusan ng Diyos, hindi na kayo ililigtas ng Diyos sa kabilang buhay. Ibig sabihin ng Diyos doon, may impyerno na kayo. Pero keep going lang, magbasa lang na magbasa kayo, dahil pag pumasok pa rin ang paniniwala niyong tunay, mabago ang pasya ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Pag nabago yon, ibig sabihin doon, kung lubos ka na niwala, lubos ka na nagsisi, lubos ka nagbago, magbago ang pasya ng Diyos na kasi nakikita na niya ang kalooban mo na tunay ka nagbago at nagsisi. Kaya sa panahon na yon, sa kabilang sa kabilang buhay na, maaari kayong maligtas. Dahil pagka namatay na ang isang tao, tatanungin ng Diyos. Hindi natin alam ito.
yung ano, sa panahon na yun, hindi natin alam kung napatawad ba tayo ng Diyos o hindi. Pero kung napatawad ka ng Diyos doon, no, burahin niya sa listahan niya yun. Ang ano mo, ang nagawa mo. Dahil napagsisihan mo na ang lahat, napagbago ka na. So, kailangan dito sa mga buhay na nargabyado mo, nasaktan mo, dapat mapakita mo doon sa kanila na ikaw ay nagbago at nagsisi para mapatawad ka. Halimbawa, gumawa ka ng kasalanan no sa taong nagawa ano sa isang tao, kaibigan mo man o kilala mo, may ginawa kang masama. Ngayon, nasaktan siya sa haba ng panahong ginawa mo, so hindi ka na napapatawad ah, ng Diyos sa ginawa mong kasalanan. So ngayon, dahil sa ginawa mo ng kasamaan doon sa kapwa mo, na pinakita mo na tunay ka na na-realize mo na nagkamali ka. So ngayon, pakitunguhan mo ng maganda yung mga taong nargabyado mo. Kung halimbawa, ano man yung nagawa mo, na utangan mo ba, bayaran mo na siya, o ano man, na yun ang dahilan na nasaktan siya, ah, bayaran mo. Halimbawa, nabayaran mo na, tapos maganda na pakitungo mo. So ngayon, yung sama ng loob ng taong yun, nabura. So ibig sabihin, napatawad ka na, nawala na yung sama ng loob. Nabura na yon. Pagdating doon sa Diyos, burado na rin ang kasalanan mo. Kaya napapatawad ka na ng Diyos kasi napapatawad ka ng tao na nagawan mo ng kasalanan. Ngayon, pag namatay na ka na doon, pag namatay na, darating ang panahon na namatay ka na, kasi lahat naman tayo talaga mamatay, tatanungin ka ng Diyos, alalahanin mo ang mga nakaraan mo. So dahil nga nabura na yon sa listahan ng Diyos, nabura na rin yung sama ng loob ng taong naargabyado mo, automatic ang isasagot mo doon, wala ka nang maalala. Ang sasabihin mo lang kung may asawa at anak ka. Tulad nung nagawa ko, nung sinabi ng Diyos sa akin na alalahanin mo ang nakaraan mo. Ibig sabihin doon, kung meron pang nakasala ka na hindi mo pa na pagsisihan at hindi ka nakapagbago, yung tanong ng Diyos doon, yun ang isasagot mo. Bago na Diyos na nag-utos doon. Na sasabihin mo na meron kang ginagabyadong tao, ganito ang nagawa mo, may napatay ka o anuman, o naglaglag ka ng bata. Halimbawa. Kasi ang paglaglag, ano yan, kasalanan, malaking kasalanan yan. Yun yung may sagot mo. Dahil nga, hindi mo napagsisyan at hindi mo napagbago, yun yung pagsilbihan mo doon sa impyerno na inilaan ng Diyos sa'yo. Ngayon, intimano na yon, isabihin ng Diyos sa'yo, dahil sa nagawa mong kasalanan na hindi mo napagsisihan at hindi ka napagbago, sa impyerno ka pupunta. Para ng Diyos ang mag-utos. So, ganito ang pangyayari. Ito yung, bakit ko naipaliwanag ito ng malinaw at malinaw na malinaw? Kasi nga, ang lahat nga ng ito, pinakita ng Diyos sa akin ito. Mula sa impyerno hanggang sa paraiso o ano pa man. Kaya maipaliwanag ko ng isa-isa yan dahil ito yung sinabi ng Diyos lahat na yan. Nasa post ko lahat yan. Kaya, ganito ako. Biglang kumating ilong ko. Ganito ako na manggamot. Hindi ako basta-basta nagagamot. Excuse me. Kailangan talaga sundin ninyo ang payo ko. Kaya ito si Ining, ano yan, natuwa ako nito kasi nasabi ko nga sa kanya, sundin mo lang ang payo ko sa iyo at makikinabangan mo ang mensahe ng Diyos. Maraming salamat, Ining. Ginawa mo ang mga payo ko sa iyo at ikaw din ang makikinabang. So, hindi lang sa inyo yan nangyari. Marami pa. Bigla akong sinipon na. Malamig sa amin eh. Ayun. Tingin mo na ako sa ano ninyo. Ito si Felipe. Ito din yan. Matagal din na nagtiis sa akin eh. Yes, Felipe Alquino. Nagbisi sa akin yan noon. Nagpanggamot. Nalaking bukol niya sa leeg. Kung nakita ninyo. Hindi ko kinamot agad yan.
Pinabasa ko yan sa wall ko. Panood ng mga video. So, dumating na panahon na, ano, alam ko, nagpakaawa pa ito eh. Naghingi pa ng padrino yan eh. Na tulungan, magpatulong para sa pamangkin niya. Ang alam ko. Nagpatulong. Pero hindi ako, wala pa rin padrino dito. Ah, kailangan sundin nyo ang, ano, na sinasabi ko. Kaya mga ilang buwan din ito, nagbasa sa wall ko. Kaya yun, nung ginamot ko siya, na may paniniwala na siya, mabilis na lusaw nung ano niya, malaking bukol sa leg. Kung makita niyo yung picture niya. Ayan, si Felipe Aquino, taga Cebu yan. So, marami na ganyan, tulad ng sa sinasabi ko. Kaya yun yung mga biyaya ng Diyos yan na dumating sa inyo. Ano pa? Libby Matalang. Sino to? Sana sir, isa ako sa matulungan mo sa makalakad po muli. Oh. Ato, Libby, yun narinig mo siguro yung mga sinabi ko sa live ngayon. Ganito ako kahigpit. Dito ko makikita kung kayo'y tunay na niwala o hindi. Kasi mayroong nga paniniwala na may kapalit. Dahil lang ano ko siguro baka magamot dito sa inilaw. Kilaw kasi ako eh. Ito. Patalastas. So, gawin mo lang yung ano yung mga narinig mo sa sinasabi ko, gawin mo lang. At ikaw din ang makinabang. Sa mga hindi nakalakad, kung napanood mo ang mga live video ko, mga testimony ng mga taong hindi nakalakad, marami sila. Nakakalakad sila. Maraming dahilan kung bakit hindi makalakad ng tao. Itong sa'yo, hindi ko pa alam kasi hindi naman kita nakausap. Dito sa comment mo, hindi ko alam kung nag-share ka na o nagbasa ka. So, yun ang video na ito na paloob yung paano ako manggamot. Kaya mahigpit talaga ako sa pagdating sa gamutan kasi gusto ko na ang taong gamutin ko gagaling. Kaya nalulungkot ako pag hindi gumagaling ang isang tao. Alam kong bakit. Dahil nga sa paniniwala. Paniniwala pinag-usapan doon. So, minsan kasi, di ako sa mahilig magbasa ng mga komento. Pero, tapos mabakita ko na lang, may mga tanong pala. So, huli na kasi nabasa ko ang komento tapos na ang live. So, ngayon, binabasa ko ang mga komento ninyo. Wala namang mga mahalaga na wala namang magpagamot. So, yun. Magandang araw lahat. Sa lahat. Linggo ngayon. And God bless sa inyo. At pagkikita natin muli. So, hanggang dito lang muna dahil 50 minutes na. So, pagkikita natin muli.